Yan, so good morning po sa ating lahat. Again, good morning po sa bawat isa. And welcome to Bethel Foursquare Gospel Church. Na kung saan ay kaya po tayo tinawag na Foursquare dahil meron po tayong apat na square na nagsisimbolize. Ang una po natin ay cross, symbolize Jesus Christ the Savior. And then ang ating pong pangalawang symbol ay ang dove, Jesus Christ the Baptizer. And then ang ating pong cup, Jesus Christ the Healer. And ang ating crown, Jesus Christ the Coming King. Okay? So kaya po tayo tinawag na Foursquare. So yun po ang ating four cardinal doctrine, yung ating apat na haligi ng ating pinagkukunan ng ating pananampalataya. Tayo ay naniniwala na ang Panginoon ay ang ating tagapagligtas. Ang Panginoon ang ating baptizer, siya pong tagapagbaptize sa atin sa pamamagitan ng, di ba, nung binaptizan si Jesus Christ ni Juan Bautista. So, nagpakita isang kalapate. And healer, ang ating pong Panginoon, ang ating manggagamot, at siya ang ating paparating na coming King. Okay po? So, welcome po ulit sa Bethel Foursquare Gospel Church. So, ngayong umaga po, from 9 to 9:30, meron po tayo tinatawag na Sunday School. Ito po yung pag-aaralan natin patungkol sa bawat talakayan patungkol sa bawat isa sa atin. Okay? So, ito ay na-discuss ko na nung nakarang matagal na. Okay po? So, nais ko lang ibigyang diin, okay? Bigyan pansin, kumbaga para, kasi nga sabi ni Pastora, nung kanilang, yung kanilang pinag-aralan, sabi nila ay patungkol daw sa breakthrough. Yan. So, breakthrough. Patungkol po sa breakthrough. Okay? So, tayo naman, pag-aaralan natin yung breakthrough pagdating sa ating financial na pangangailangan. Okay? So, meron tayong 5 bagay na dapat tandaan tungkol sa pera. Kapag nagkapera ka, ano ba ang dapat mong gawin? Diba? Kasi maraming tao na kapag nagkapera, hindi alam kung ano yung gagawin. Okay? Meron namang alam yung gagawin, at the end, mali pala yung kanilang ginawa. Okay? So, meron pong 5 bagay na dapat natin tandaan tungkol sa pananalapi. Diba? Unang-una, money is to be earned. Okay po? Ang pera po ay kinikita. Diba? Simple ang prinsipyo ng buhay. Magtrabaho ka, babayaran ka, kikita ka. Diba? So kung yung pera ay kinikita, okay, so dapat money is to be had. Dapat meron tayo bilang tao. Diba? Kung yung pera nga may tao, tayo pa kayang tao? Walang pera. Di ba po? So, money is to be earned. Kinikita po yung pera. Okay? So, kung magtatrabaho ka, simple lang. Kakaroon ka ng pera. Di ba? Lalo na pag pinagandahan mo yung trabaho mo, talagang baka may reward ka pa, mas malaki pa. Bakit? Okay? Because money is a shelter. Ang pera po, o yung pananalapi, ay atin pong shelter. Okay? It gives us protection. Dapat meron tayo. Di ba? So, it gives us protection. Bakit? Kasi kapag may pera ka, may protection ka. Pag sinabi mong protection, hindi kung saan protection na iniisip natin. Diba? Hindi protection sa mga illegal. Hindi po. Diba kapag may pera ka, maaari kang magpatay ng bahay mo. In case na umulan, may protection ka. Diba? Hindi ka mababasa. Okay? In case na mahamugan, hindi ka mababasa, hindi ka mahamugan. Lalo na pag manipis na yung buhok natin, di ba? Di ba, Ninong? Di ba? So, papunta yung mga isa sa atin dyan. So, money is a shelter. Di ba po? So, ang pera ay kinikita, dapat meron tayo. Money is to be had. Dapat meron po tayo. Kapag meron tayo ng pera, it becomes our shelter. It becomes our protection. Di ba po? Anong sabi sa Ecclesiastes 7:12? Ang sabi sa mga ngaral, 7:12, sabi dyan sa 12, wisdom is a shelter, as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, wisdom preserves those who have it. Kung alam mo kung paano gamitin
pera, talagang magiging protection sa'yo. Pero kung hindi mo alam kung paano gagamitin ang pera, ay baka maging dangerous sa iyo. Di ba? So, ganun po, yung kanyang disadvantage niya at advantage. Ay sabi diyan, but the advantage of knowledge is wisdom. Okay? Kapag hiningi mo sa Panginoon yung pananalapi, Lord, bigyan mo ako ng pangangailangan ko. And then kapag binigyan ka ng Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan kung paano ko to gastusin. Kung paano ko to i-invest. Di ba po? So therefore, money is a shelter. Kapag nagkaroon ka naman ng pera, isipin mo naman, ano yung wants at saka ano yung ating needs? Ano yung gusto lang natin at ano naman yung pangangailangan natin? Yung iba kasi kapag nagkaroon, manalo na ako sa loto, bibili ako ng malaking bahay, bibili ako ng isang isla, bibili ako ng isang bundok, papatayo ako ng apelyido ko doon. Di ba? Yun ba ay wants? Yun ba ay needs? Diba? So dapat po kung ano yung needs natin, yun muna ay priority natin. Ay kapag nagsweldo ako, kailangan ko magbili ng gamit sa bahay. So yun po yung needs. Okay po? Hindi lang dapat po, although maganda rin kung minsan mabili natin yung wants natin, yung gusto natin, kapag mayroong sobra. Pero ilaan po muna natin kung ano yung pangangailangan natin. Diba po? So, money is to be earned. So, kung meron ka, isipin mo kung saan mo dapat ilaan. Di ba? So, wag hindi yung basta na lang bili ng bili. Di ba? Wag hindi yung basta na lang laan ng laan kung saan. Di ba? Ay, palaga pera ko, bibili ako ng cellphone. May cellphone ka pa naman, kapatid. Di ba? Gusto ko yung mas kasi latest na ngayon. 15 Pro Max na. Di ba? Gusto ko, snowbird na. Ayoko na ng Max. Di ba? So, ganon. Di ba? So, isipin natin, kung meron tayong pera, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, sumingi tayo ng karunungan kung saan natin gagastusin. Kung ito ba ay needs, kung ito ba ay wants. Di ba po? So, kung needs, pag nagkaroon ka ng pera, sa pangangailangan mo nga, ay ilalaan ko to sa anak ko kasi sa kanyang next month ay exam na nila, so may pabayarin naman sa school. Di ba? Ay ilalaan ko to sa kuryente kasi para ito kay Judith. Di ba? Kay Judith ito kasi next katapusan na. Di ba? Judith na. Okay, so yun po. Why should we make money? So bakit natin kailangan magkaroon ng pera? We should make money in an honest way. Sa honest na paraan. Sa tamang paraan po. Di ba? Sa maayos na paraan. Sa malinis na paraan. We should make honest money. Ano sabi sa Proverbs 13:11? Sabi dyan, dishonest money dwindles away. But whoever gathers money, little by little, makes it grow. Diba? Ano sabi sa Kawikaan 13:11? Ang kayamanang tinawo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. See? Diba? So dishonest money dwindles away. Okay? So maaaring mawala, mabilis mawala. Ang ibig sabihin ng mabilis mawala ay hindi po yung physical na mabilis mawala. Okay po? Hindi yung, nakuha ko to sa daya, bigla itong mawawala. Hindi po gano'n. Ang ibig sabihin po, dwindles away, ibig sabihin yung value, yung halaga. Hindi mo makukuha yung halaga, hindi mo pa halaga, kasi nga nakuha mo sa hindi pinaghirapan. Ay, okay lang yan, kahit may scam ako. Kasi kinuha ko rin naman sa scam. Diba? Pero kung pinaghirapan mo, proteksyonan ka ng Panginoon. Diba? Ang kayamanang tinan mo sa daya, ay madaling mawala. Totoo po ang salita ng Panginoon. Okay? So, pansinin mo, yung perang mabilis mong makuha, mabilis din niyang mawala. Diba? Parang kanta, o kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo, kay bilis din. Natulog ako, kapiling, diba? Nawala rin lahat. Parang pera rin talaga. Okay? So, ano naman ibig sabihin? Whoever gathers money, little by little, makes it grow. Okay? So, ang sabi dyan, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Okay po? Hindi naman po ibig sabihin na dapat
ang kitain ko ngayon, konti lang ng konti. Kasi sabi, little by little. Hindi po. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng value. Nagkakaroon ng halaga. Diba? Kahit nasabihin na, ay, okay lang yan, piso lang naman yan. Pero sa iba, mahalaga. Diba? Lalo na sa tindahan. Pansinin nyo, sa mga department store, sa mga grocery store, sa mga malalaking store, meron silang mga 0.25. Diba? Loob laging sobra. Hindi naman nila saktong, halimbawa, yung presyo ng chichirya, tag 7, di ba? Tag 7. Ginagawa na 7.25. Bakit? Kasi mahalaga po yung 5 sentimo na yun. Mahalaga po yung 25 cents na yun. Hindi niyo po ba alam na dyan sila umilas ganong kumikita? Imagine mo, kung ilang libong tao ang bibili, tapos mapi-free na nila yung 0.25 na yun. Kasi siyempre, hindi mo na makukuhain yun. Di ba? So, imagine mo, gano'n sila mag-isip, kahit gano'n lang kaliit na halaga, mahalaga sa kanila. Diba? Pansinin natin, ay okay lang yan, 0.25 lang naman ang 0.25 lang naman ang pagitan. Okay? So, mahalaga po, lalo na sa mga inchik, may nakausap ako inchik, may Pilipino na nagtanong doon, magkano yung, ano mo, sabi ng paninda mo, sabi niya, 6.25. Sabi ng lalaki, kuhain ko na lang ng 6. Hindi ang payo yung Chinese. Lipat siya doon sa kabilang pwesto. Okay? Sabi niya, kahit yan, sabi ng Chinese, pag alis niya na, sabi niya, kahit yan maliit na halaga, kapag daw siya nakapagtanong sa maraming kasamahan ng Chinese din na gano'n, na kanyang iiwanan, ibig sabihin mas marami din mawawala ng 0.25. Diba? Kung babaratin niya. So, mahalaga po. Diba? So, we should make money in an honest way. Okay po? So, dapat po, nasa tama. Hindi yung basta-basta na lang kukuhain natin yung pera. Kasi nga, ang prinsipyo ng pera, kapag merong pera, dapat meron din tayo. So, meron tayong pera, dapat makukuha natin in an honest way. So, anong malalearn natin sa mga verses na ito? Kasi merong mga spiritual na tao, kapag tumutukoy sa pera, parang negative sa kanila eh. Diba? May mga prinsipyo iba, lalo na yung mga spiritual na tao, ay, ayaw ko ng pera kasi masama yan. Hindi po. Diba? So, we can strive money in an honest way. Sabi dyan, for example, makakarating pa tayo sa church kung wala kang pera? May maigagasolina ka ba kung wala kang pera? Diba po? So, yun yung prinsipyo. May nagtanong nga sa akin, sir, bakit kailangan pa ng pera? Diba? So, yun kasi yung prinsipyo eh. Doon natin makikita yung halaga. Diba? So, hindi po masama magkaroon ng pera. Makakasupport ba sa gawain ng Panginoon kung walang pera? Sabi dyan. And, may maitatay sin-offering pa tayo kung wala tayong pera. Ano yung pagkakalong sa atin ng Panginoon? So, in short, hindi masama ang pera. Diba? Yung iba kasi pag sinabing financial, parang ang sama-sama na sa pakinig ng mga ibang spiritual na tao. Diba? Pag sinabing, ay, financial, ay, hindi. Hindi tayo makakaabot sa langit kapag marami tayong pera. Hindi po. Diba ano sabi ng Panginoon? Maganap na ang kaluwalhatian ng Panginoon dito sa lupa para rin sa langit. Diba? So, ganun po. So, money is a blessing from God. Tandaan po natin yan. Ang pera po ay blessing mula sa Panginoon. Okay? So, number 2. Kung ang pera ay kinikita, so therefore, money is to be multiplied. Kapag nakita na natin, kinita na natin, dapat i-multiply natin. Diba? Paramihin natin, i-invest natin. Money is to be invested. Diba po? Hindi yung iba kasi pa nagkaroon, halimbawa, may 1,000 sa wallet, ay, ibili ko to ng, ibili ko muna to ng, may nakita akong sale doon, ibili ko to. Eh, meron ka pa naman yan eh. Diba? Ang gusto ng Panginoon, money is to be multiplied. Paramihin po natin, invest po natin. Halimbawa, nagkaroon ka ng 1,000, magbili ka ng kawali. Kung may kawali ka, di ayos. Bili ka ng saging, sampiling na saging. Gawin mong banana Q. Diba? Kung maraming saging yung nabili mo, di banana Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mas mahaba. Hindi lang Q. Diba? Ito kasi banana Q, kasi dalawa lang. Pag tatlo yan, ano ba sunod sa Q? R. O banana R. Pag dapat na S, T, U. Wala. Hindi yan. Di ba po? Kapag nagkaroon ka
ng pera, invest mo. Diba? Inegosyo mo. Kahit sa maliit na halaga. Diba? Because God loves seeing money being multiplied. Diba naalala nyo sa parable? Sa Mateo 25:16-17, basahin natin saglit, sabi sa 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Kayo naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. So yun po ang gusto ng Panginoon. Di ba sa parable of talents, naalala nyo? Yung mga alipin, binigyan ng pera. So, may 5,000, may 2,000. Okay? Hanggang may 1,000 or mas mababang halaga. Okay? So, anong ginawa ng mga binigyan ng malaking halaga? In-invest nila. Diba? So, ano naman ginawa ng isa? Sabi sa Mateo 25:27, di ba? Bakit hindi mo na lamang nilagay sa bangko ang aking salapi kahit pa paano'y may tinubo sana ito? Kasi ngayon binaon ng isa. Di ba? So, nung bumalik na yung hari, nung bumalik na yung Panginoon, so ang tinanong siya, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit pa paano'y may tinubo sana ito. Mas gusto po ng Panginoon kapag meron tayong salapi, we multiply. I-multiply po natin, paramihin po natin, hindi hingi lang tayo ng hingi. Di ba? So we should not make money. Sabi dyan, we should not make money, we should make more money than we need. Di ba po? So multiply po natin. Huwag tayong tumigil na, ay okay na to, sakto na to. Sakto na itong kinita ko ngayon, may pagkain na kami. Hindi po. Diba? We should make more money para makatulong din sa iba. Diba? Alam mo, ganda ng kaisipan na Lord, kapag pinagpala mo ako, bibigyan ko yung aking kapatiran na naghihirap. Diba? Ang ganda ng kaisipan gano'n. Lord, pagpalaan mo lang ako, tutulungan ko yung kapatid ko, bibilan ko ng damit. Kasi nakita ko na yung damit niya ay puro na lang sando. Diba? Mahilig lang pala sa sando yun kasi malaking muscle. Diba? So, kailangan po natin, huwag lang tayo mag-stick na, ay, okay na to, kumita na ako ng 300, sakto na to sa bigas. We should make more money para po makatulong tayo sa ibang nangangailangan. Bakit? Kasi kapag nakatulong ka, magiging pagpapala ka. Sasabihin sa'yo, ay, salamat kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Diba? Sa salitang ganun. Kasi naman sasabihin, ay, salamat kapatid, susumpa ka ng Panginoon. Hindi naman ganun sasabihin sa'yo. Diba? Kapag na-bless yung kapatid mo. Okay? So we should not make money, we should make more money than we need para makatulong. Okay po? Hindi para makaperwisyo. Yung iba kasi, ay kailangan ko maraming pera para may pakita ko yung paghihiganti ko. Diba? May mga ganun eh. Magtatrabaho ko araw-gabi para makita nila na hindi ako tamad. Gamitin po natin yung sobrang pera sa pagtulong, hindi po sa pagsumpa. Hindi po sa pagmamalaki. Diba? Okay po? So sabi sa Efeso 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sarili ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Okay po? So magtrabaho po tayo. Diba? Huwag po tayo maging tamad. Okay? So sabi dyan, diba, magtrabaho siya ng marangal. Hindi lang sinabi ng Panginoon magtrabaho. Kasi iba, yung pagnanakaw, trabaho din eh. Diba? Yung minsan nga parang ginawa pa ng trabaho yan eh. Diba? Ang sabi dyan talagang marangal. Diba? In an honest way. Diba? Huwag mo sabihin, ay okay na, matulog na ako, naka-boundary na ako. Diba? Ay okay na, manunood na ako ng sine. Kasi yung renta sa tindahan, nakita ko na. Huwag po, we should make more money. Diba? Para makatulong. Sabi sa Efeso 4:28, makatulong sa mga nangangailangan. Di ba po? So, ganun po. Huwag yung tamang hanggang doon na lang. Huwag. Di ba? Mag-effort po tayo. And yung effort na yon para makatulong, ay kailangan kong maitago ako. Kaya na, kumbaga nakaka-bless yung mga taong mag-ipon tayo. Di ba? Nagsasabi ganun. Para kung sakaling may manghiram, kahit pa paano may mapahiram tayo. Di ba po? Okay? Di ba nakaka-bless yung ganong mga, halimbawa, sa mag-asawa,
Mag-ipon tayo para kung halimbawa kailangan si kapatid na ganito, mapahiram natin. Diba? Paano kung kailangan ni kapatid si Mrs.? Joke lang. Diba? So, walang ganun. Diba? So, parang ganun. Diba? Huwag tayong makontento lang kung saan. Diba? We should make more money para makatulong. Diba? And number 3, money is to be made to offer to God. Kung meron ka ng pera, na-bless ka ng Panginoon, na-multiply mo, i-offer mo sa Panginoon through offering or tithes and offering. Ipagkalo mo sa Panginoon. Ibalik mo kung ano yung para sa Kanya. Okay? So, wag po natin kakalimutan yan. Kung meron ka ng pera na multiply mo, ibalik mo ang para sa Panginoon. Diba? Through tithes and offering. The Lord like to see His blessing going back to Him through offering and tithes. Hindi naman natin kaya ipunta sa langit, Lord, ito na yung kita ko. Hindi ganon. Diba? Through tithes and offering. Diba? Ano sabi doon? Para matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo. Diba? Kapag kasi nag-offer tayo, ipinapakita natin, kinikilala natin na ang Panginoon ang ating King. Siya ang ating hari. Diba? The coming King. Kapag binalik natin, yung tithes natin, yung ika-10 bahagi ng ating pinagkakakitaan, ipinabalik natin sa Panginoon at kinikilala natin na, Lord, para sa ito. Lord, ikaw ang hari namin. Diba? So, nandun yung pagiging kingship natin, di ba? Kinikilala natin siya bilang hari. Di ba, gaya ni kaya nga lumaban, kaya nga nagkaroon ng labanan sa pamamagitan ni Magellan at saka ni Lapu-Lapu. Kasi nga, pag ni Magellan doon, anong sabi niya? Magbigay ka ng offering para sa pagkilala sa ating hari ng Espanya. Di ba? Anong sabi ni Lapu-Lapu? Hindi. Bakit kung kikilalanin ang hari ng Espanya? So, kaya sila naglaban. Di ba? So, ibig sabihin, kapag binibigay natin sa Panginoon, kinikilala natin siya bilang hari. Di ba? Yun yung tribute natin sa Kanya bilang hari. Kingship of God. Okay? So, kaya nga po sa ating pagbibigay ng tithes and offering, yun po yung pagkilala na ang Diyos ang ating hari. So, we can give tribute. Kahit sa atin, sa government, di ba? Kinikilala natin ng gobyerno kung ano yung meron sa atin, kung ano yung natanggap natin sa pamamagitan ng pagbigay ng ating mga tax. Di ba, wala namang kaharian or government na hindi kumukuha ng tax. Di ba, lahat tayo kinukuhaan ng tax o ng buwis. So yun ang pagkilala natin sa ating gobyerno. How much more sa Panginoon kapag pinagpala tayo? Ano ba yung maibibigay natin balik sa Kanya bilang pagkilala na tayo ay pinagpala niya? Through tithes and offering. Di ba po? Meron nga eh, kahit nga hindi gobyerno, naghihingi ng lagay. Di ba? Ang sabi lang, teritoryo namin to, daan ka dito. Di ba? Di ba, Mami Nits? Tawag na rin si Mami Nits. Parang kilala mo isa dyan, Mami Nits, ha? Parang yung daanan ko na yan, ha? Sabi siguro ni Mami Nits, parang nga mukhaan ko yan. Hindi natin sabihin ang pangalan, Mami Nits. Di ba po? Meron na kahit hindi gobyerno, humihingi ng buwis eh. Pagdaan mo pa lang, maglagay ka dito. Di ba? Kung ayaw mag-inom, magpa-inom ka. Di ba? So how much more sa Panginoon, kilalanin natin siya bilang hari sa pamamagitan ng pagbalik ng ating tithes and offering. Di ba? Naalala niyo yung balo? Kakaunti lang yung nilagay niya. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Tingnan mo ang babae niya yan. Yan ang nagbigay ng higit pa sa mga nagbigay. Bakit? Kasi yung mga nagbigay, ang lalaki ng binigay, di ba? Ang lalakas ng tunog, kasi ang daming pera, ang daming salapi, di ba? Coins pa sila noon eh. Ay yung balo, ang tunog, ting! Kasi isang piraso lang. Hindi pa nga isang piraso, hindi pa nga piso yun eh. Sabi doon, it is a fraction of a penny. Ibig sabihin, sobra pa sa, wala pa sa piso. Maaring 50 centavos, ay binigay niya, 50 centimo. Diba? Pero nasabi ng Panginoon, ang babaeng yan ay nagbigay ng higit pa kaysa mga nagbigay. Bakit? Kasi po tinitingnan ng Panginoon kung ano yung natira sa atin. Diba? Hindi tinitingnan ng Panginoon kung gaano karami ang ibinigay mo. Diba? Nagbigay ka ng 100,000, ay, ang ipinagkaloob pala sa'yo ng Panginoon ay milyon-milyon. Di parang wala lang yun sa'yo. Diba? Pero yung babae ito, ibinigay niya kung ano yung meron sa bulsa niya. Pero anong sabi ng Panginoon?
ay higit pa pag pinagkaloob ng babaeng iyon. Di ba? So yun yung kaloob ng byuda. Di ba? So ang Panginoon po tumitingin, hindi kung ilan yung binigay natin. Tumitingin po ang Panginoon kung ano yung natira sa atin. Okay? So ibig sabihin, Lord, para sa iyo ito, bahala na. Alam ko pagpapalain mo ako. So pag nakita ng Panginoon ang puso mo na ganun kapatid, okay? So talagang I assure you, pagpapalain ka ng Panginoon. Bakit? Kasi merong 2,350 verses about money. At isa na doon, ang kapag nagbigay ka, ay pagpapalain ka. Merong 7,000 promises sa Bible. At isa na doon ang promise ng Panginoon, kapag nagbigay ka, pagpapalain ka. Diba? Imagine mo yung 7,000 na yan, makuha mo lang isang promise dyan. Sigurado, diba? So, ganun po. Okay? So, ibalik po natin. Dahil ang Panginoon po ay hindi nangungutang. Lagi po nating isa-isip natin yan. Na ang Panginoon po ay hindi nangungutang. Hindi pwedeng Panginoon siya, may utang pa siya. Hindi pwedeng ganun. Ibabalik at ibabalik niya. Kaya nga sabi ko nga nakaraan, sabi ko, yung mga taong nagbigay, hindi sila yung nagsasakripisyo eh. Ang Panginoon. Bakit? Kasi kapag nagbigay ka ng 10, ilan ang ibabalik sa'yo? 100. Di ba? So sino nagsakripisyo? Ang Panginoon. Di ba? Kaya huwag mo sabihin, ay, pagkakaloob ko sa'yo lahat o Lord, magsasakripisyo ako. Hindi po eh. Ang Panginoon ang nagsasakripisyo. Di ba? Siya po yung nagsasacrifice. Kasi ngayon pinangako niya yun eh. Na kapag nagbigay ka ng 10 bahagi, pagpapalain ka 100 times, 50 times, 60 times. And hanggang sa hanggang sa 100 times, di ba? Hanggang sa maka-100 ulit. Okay po? So, and last, money should be enjoyed. Pag meron ka na, dapat i-enjoy muna. Di ba? Money should be spent what truly satisfied or important. Kung ano yung tunay, kung ano yung importante. Di ba? Hindi yung sobrang dami mo nang binili kasi puro sale dito, puro sale doon. Di ba? Puro live. Uy, nag-live si ganito, mura yung kumot. Di ba? Uy, nag-live si ganito, mura yung bag. Kaya tuloy yung bahay mo, mura stock na. Buday ka na, di ba? So, dapat po i-spend natin in what is important. Okay po? So, ano ba yung importante? Doon natin dalhin. Di ba? Hindi yung basta ka na ng bili. Okay? So, ang sabi sa mga Kawikaan 17:16, walang katuturan ang gumuugol sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya ay maging mangmang. Okay po? So, wala pong katuturan, walang halaga. Diba? So, that's why money is useless in the hand of fool. Diba? Sa kamay ng mangmang, walang kwenta ang pera. Bakit? Kasi ina-spend niya na kung saan. Diba? Ginagastos niya lang sa walang halaga. Ibili ko to ng sapatos na magkaiba yung kulay para iba naman ako tingnan. Diba? So, ganun po. Walang halaga sa mga taong mangmang kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Diba? So, kung magkapera ka, binayaan ka ng Panginoon, spend mo sa tama, i-invest mo. Diba? So, sa sinabi natin kanina. And then, i-enjoy mo. Pag nagkapera ka na, may sobra, i-enjoy mo. Nakatulong ka na, enjoy ka pa. Yan po. So, kasi may maraming tao na hindi marunong mag-handle ng pera. So, be wise. Be wise po when it comes to money. Okay, maging wise po tayo. Dahil binabalik o kinukuha ng Panginoon ang pera na hindi marunong humawak. Tandaan po natin yan. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, maging wise ka. Humingi ka sa Panginoon ng karunungan. Lord, yung pera binigyan mo sa akin, saan ko ito gagastusin? Kasi maaaring kuhain ng Panginoon. Di ba naalala niyo yung tumama sa loto? Di ba ngayon, ano na lang? Wala na eh. Ang hirap na rin. Di ba? Kasi hindi niya alam kung saan niya gagastusin. Di ba? So, nagbili siya ng kotse, second hand pa. Nagbili siya ng bahay, ano pa, hindi pa maayos. Di ba? So, kung wise ka, dapat alam mo kung saan mo gagastusin. Di ba? So, maging wise po tayo. Huwag po natin ibaon. Gaya ng ginawa ng isang alipin. Binaon niya sa lupa. Invest po natin. Kung wala kang alam na pagnegosyo, invest mo sa bangko. Kahit pa paano, tutubo yan. Di ba? So, be wise po tayo. So, hindi bagay ang pera sa hindi marunong. So, continue to be wise. Dahil ang pera po ay binabawi. Di ba? And, last na pala, money is not to be loved and served. Dapat po hindi natin
mahalin na sobra. Kahit na marami tayong pera, over pa rin doon ng Panginoon dapat. Di ba? Hindi pa rin siya yung maging Panginoon natin. Okay? So, dahil ang Diyos ang ating kayamanan. Money is to be used in a service to God, but never used in a service to money. So, gamitin mo sa pamamagitan ng pagsiserve sa Panginoon. Kung may pera ka, then i-times mo. Kung may sobra, then itulong mo. Di ba? So, para maging blessing. Okay? Dahil, pag meron kang pera, ang tanong, sino ang pinagsisilbihan mo? Ang pera o ang Diyos? Di ba? Ang pera o yung nagbigay? Di ba? Ng kayamanan. Okay, so sabi sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will with you. He will never leave you nor forsake you. Kaya na pong mangyari, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Tiwala lang tayo sa Kanya. Di ba? So yung pera na yon, mga mahalagang bagay na dapat natin tandaan, yun po yung dapat natin, ito po yung dapat natin panghawakan. The Lord will never leave us nor forsake us. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. God is a working God. Okay? Kapag nagbigay ka, nag-effort ka, nakikita yun ng Panginoon. Hindi pwedeng may utang siya sa'yo. Di ba? Hindi pwedeng, anak, sa sunod na kita pagpalain ha? Hindi pwedeng ganun. Di ba? So talaga kapag nakita ng Panginoon yung puso mo, pagpapalain at pagpapalain ka. Diba? So yun po yung 5 bagay na dapat nating tandaan patungkol sa pera. Diba? So sana po may natutunan ng bawat sa atin ngayong umaga. Samahan po ako sa ating panalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa bawat sa Panginoon. Patuloy niyo kami samahan, Lord. Salamat, Lord, dahil patuloy niyo kami nire-remind, Panginoon, na patungkol, Panginoon, sa mga salaping, Panginoon, kung paano namin ito gamitin, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy niyo magpalain ng bawat sa amin, Panginoon. Sa aming ikalawang service, Panginoon, kayo siyang mamuna sa bawat sa amin, Panginoon. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po.